napakaganda ng ating pag-aaralan. Nais ko po sanang basahin ito sa NIV version. Ito po sabi niya sa English, "Since then you have been raised with Christ." Sabi niya, "Set your hearts." Kasi dito, hindi natin makita yung hearts. So, "Since then you have been raised with Christ, set your hearts on things above." Sabi niya, isa-set mo siya on things above, where Christ is seated at the right hand of God. So, napakaganda ng nais ng Panginoong Diyos sa umaga ito. At ang mensahe ng Panginoon ay pinamagandang, sabi nga, tune in your heart to God. Pwede ba na sabihin? Tune in your heart to God. So, maraming mga tao ngayon hindi nakatono o hindi nakaalign, hindi nakasentro ang kanilang puso sa Diyos. Today, maraming mga tao gano'n. Sapagkat ang puso nila, kung talagang titignan natin ngayon, ang sabi nga po sa Book of Proverbs, kung titignan mo kanilang mga puso, ay punong-puno ng mga plano. At sa mga plano na ito, ay maaring wala ang Diyos. Okay? As a Christian, of course, kailangan nakatono ang ating puso sa Diyos. Alam niyo po, kapag kami po magpa-practice or tutugtog, minsan, kami po ay nagkakaroon ng pagtutono sa aming mga instrumento. Upang nang sa ganun, magkaroon ng tinatawag na harmony. Pwede ba sabihin harmony? Yun, kasi kailangan talagang maganda yung sounds natin. Nagkakalapat-lapat. Walang out of tune. Okay? So, lahat ay nagkakaisa sa isang rhythm, sa isang beat, sa isang tono. So, napakaganda po ng kalalabasan. Hindi ko lang alam kung kayo po ay kumakanta, kung kumakanta man kayo, di ba? Mararamdaman mo na kapag tumugtog yung gitara, iba yung tono mo sa tono ng gitara at napakasakit po sa tenga nun. Nakuha niyo po ba? Are you there? Yeah. Parang ayaw nyo mag-amen sa mga sintonado eh. Amen. So, hindi naman natin pag-uusapan ngayon yung boses. Pag-uusapan natin ngayon yung tono ng puso natin. Sabi nila, Hearts Day daw ngayon, o Heart Month, ang February. Bagaman, hindi po tayo talaga sumusunod sa kung ano yung panahon, no? At itutuon natin yung message sa kung ano yung panahon ngayon. Actually, sabi nga sa Bible study, this message was given to me prior sa Valentine's Day. No, iniligay po ito ng Diyos sa aking puso. Pinagpe-pray ko, along the way, na kapag ako po ay nagme-meditate, no? Nagde-devotion sa Panginoon, tinatanong ko siya, Lord, ano ba yung message mo? So, marami ako sinusulat. Tapos, ilalagay na lang ng Panginoon kung ano yung tamang mensahe sa araw ng linggo. And hindi siya aksidente na ito yung magiging message natin today because I do believe, lalo sa ating mga kapatid na namatayan na kanilang mga minamahal sa buhay, yung puso nila very lonely eh. Hindi naman naghihimagsik pero nandoon yung kalungkutan, nagdadalamhati na para bang bakit naganap yung bagay nito? Amen? May mga katanungan tayo gano'n eh. Okay? So, marahil yung iba rin sa atin dito ay nagkaroon din ng katanungan na kung saan, Lord, bakit siya yung namatay? Ba't di na ito kapitbahay ko? Bakit na lang itong masamang ugali? Bakit siya pa? Okay? So, we need to have a heart na nakatono sa Panginoon. Of course, kung itotono talaga natin ng ating puso, kailangan nakatono to sa puso ng Diyos. Are you there? Okay. So, if you will continue this verse hanggang sa verse 3, tingnan natin, punta po tayo sa verse 2 and 3. Sabi nga sa Colossians 2, sa English version natin po yan. Iyan na natin sa English. Sabi niya, set your minds on things above, not on earthly things. Tingnan niyo po, Kasi po, ang puso at utak, hindi natin pwedeng paghiwalayin yan. Magkatono talaga sila. Tandaan natin. Okay? Okay, verse 3, ang sabi niya, ito isang bagay na napaganda. For you died, and your life now is hidden sa kanino? With Christ in God. Tanda yun, nakatago na raw yung ating buhay, o tayo mismo na naligtas kay Kristo mula sa Diyos. Or sa Diyos, dahil kay Kristo. Nakadyo po ba? So, napakaganda na kailangan nating malaman na tayo daw ay patay na. Saan tayo patay? Dito sa mundong ito. Kaya nga hindi na dapat nakatono ang ating puso, ang ating kaisipan, ang ating buhay sa kung ano man yung dito sa mundo. Pero you know what, church? Again, if we will examine our life, no,
talagang yung ating kaisipan, talagang itinotono natin. No, ina-align natin, itinutuon natin sa mga bagay na narito sa lupa. Whether we like it or not, aminin natin yan. Ang laman ng bawat isipan natin, kung paano tayo magbubuhay dito sa mundong ito. Kung paano natin makakamit yung mga bagay na naisin natin. Tama po. Yun naman yung lagi nating iniisip. Tatanungin nyo, bakit pastor ikaw hindi? Of course, there are times iniisip ko yan. Pero kapag dumarating yung punto na yon, Lord, nakakapagod mag-isip. Tama ba? Sabi ng pinunta namin sa Peñel, isip ka nag-isip, wala ka na mag-isip. Sa 83 years old na kapatid sa pananampalataya, yung may-ari ng Peñel, if I'm not mistaken, 83. Tama. Makita niyo po siya, malakas na malakas siya. Bakit? Kasi wala siyang inaalala na magpapamukha sa kanya ng matanda at magpapahina sa kanya. Alam niyo po, ang pag-iisip ng mga bagay dito sa mundo ay nagkokos sa atin ng weaknesses. Nagkokos sa atin ng depression, ng anxiety, ng stress. Kaya yung mga tao na ang tuon nila ay dito sa mundo, makikita mo ang pangit niya. Kahit ang iisip mo yung paano ka gaganda, kung paano ka kakain, kung paano ka magiging malakas, and yet, ito yung magdudulot sa iyo ng kapangitan. Nakakita na ba kayo ng magandang pagod? Yung pagod siya pero maganda pa rin siya tignan? Wala, di ba? Kasi it will follow. Of course, very haggard ka, pagod ka, haggard na versosa ka. Di ba? Ang pangit-pangit mo tignan kasi it will manifest. Sabi niya, ito'y lalabas at lalabas whether you like it or not. Even though meron kang nararamdaman inside, whether we like it or not, it will come out. Kasi yun naman ang sinabi ng Bible eh. Kung ano yung nasa puso natin, ilalabas ito sa ating mga labi, sa ating mga bibig. Tama po ba? At maraming mga tao ngayon na kung saan ang kanilang mga spiritual life ay nandulupay pa, yung kanilang mga ilawan ay aandap-andap. How's your life? How's your life? How's your faith? Kumusta po ba yung buhay nyo? Yung pananampalataya ninyo? No? Yung mga ilawan ninyo, kumusta? Kumusta po yung naging isang linggo nyo? O yung for how many months, years kayo hindi nag-attend ng church? How's your life? How's your spiritual life, church? Hindi man lang baka tayo nagkaroon ng concern sa ating pananampalataya? Because masyado tayo nagpo-focus sa ating katawan at sa mga bagay-bagay dito sa mundo. Samantalang ang sabi po ng Colossians chapter 3 verses 1 hanggang 2, ang sabi niya, let us not set our hearts and our mind things dito sa mundo. Sa halip ay ituon daw natin ang ating kaisipan, ang ating puso sa mga bagay na kung ano yung nasa langit. Nakuha niyo po ba? Kaya nga magkakaroon tayo ngayon ng pagnanasa at pagnanais na, Lord, I want to be there. Gusto kong mapunta dyan. Kasi alam mo, meron kang nararamdaman that there is something so special na para sa'yo sa langit. Amen po ba? Yun kasi, kailangan talaga natin magkaroon ng relationship dun sa kalangitan, and that is by tuning our heart to God. Nakuha niyo po ba, church? Kung alam lang natin kung ano yung tugtugan, kung ano yung kagalakan, kung ano yung buhay sa kalangitan. And I do believe nais mong maranasan yun. That's why one of our prayers, sinabi ng Panginoon sa atin, let your will be done on earth as it is in heaven. So kailangan nagja-jive sila. Kailangan align sila. Kailangan connected sila. Kailangan nararamdaman natin kung ano yung nasa langit dito sa lupa. Nakuha po ba natin? At yung bawat nararamdaman natin dito sa lupa ay ibinibigay din naman natin sa Lord. At kapag ibinigay natin kay Lord, pinapalitan niya ito ng mga musika na galing sa kalangitan. Napakaganda po na ang ating puso ay itinotono natin sa puso ng Diyos o sa Diyos mismo. Amen? Ang sabi po ng 2 Timothy, no? Chapter 1 verse 6, punta po tayo. Ang sabi niya, dahil dito ay ipinapaalala ko sa iyo na pagningasin mo ang kaloob ng Diyos na nasa iyo sa pamamagitan ng pagpapatong ng aking mga kamay. Ang sabi po rin sa English, for this reason, I remind you to fan into flame. Paypayan mo daw yan, paypayan mo, pagningasin mo. May mga Kristiyano na hindi nila hinahayaan na maglagablab ang kanilang mga spiritual life.
Pinapabayaan lang nilang mamatay. At kapag namatay na, that's the time na hahanap sila ngayon uli ng magpapainit sa kanilang faith. Napakahirap po nun. The Bible says, napakahirap na ang isang taong dati nang nakaranas ng kabutihan ng Diyos, ng banal na spirito, ng kagalingan, ng pagpapala, ng kalakasan. Yung mga taong nakaranas na ng mga blessings from God, pagkatapos tatalimod siya, and then babalik siya, may hirapan po yung mga yon. Nakanyo po ba? Alam niyo po ba yung mga instrumento, kapag nawala sila sa tono, matagal silang nawala sa tono, hindi nagagamit, no? Ang hirap ibalik nun. Bakit? Kasi mangangalawang siya, hindi mo siya basta-basta may totono. At kung itotono mo siguro, baka maputol lang yan. Nakuha po ba natin? That's why, ang isang gamit na laging ginagamit, bagaman masira yan, pero mas maganda yon na ginagamit natin kahit masira, kaysa sa hindi mo ginagamit at nasira. Tama ba? Kasi mas magpukuswelo tayo. So makikita natin that nowadays, maraming mga kaluluwa, because their heart is not tuned, no, sa Panginoon, hindi nakatono sa Panginoon, hindi nakalign sa Panginoon, kaya maraming mga Kristiyano nowadays ay naghihingalo ang kanilang pananampalataya. Okay? Kumusta yung pananampalataya mo? Naghihingalo, humihinga pa ba yan para sa Diyos? Alam nyo, may mga kapatid tayo na kapag ang tao naghihingalo na, no? Doon sa punto na malapit na silang mamatay at nakikita nila yung tao, sabihin mo, Jesus. Di na masabi ni Jesus kasi pag sinabi niya yung Jesus, dahil yun yung point na hihinga siya, hindi niya masabi. Hindi niya masabi. So, akala natin is that kapag sa kamatayan, kapag malapit ang mamatay, doon na lang ako lalapit kay Lord. Doon ko na lang sasabihin yung Jesus. Doon ko na lang itotono muli yung aking puso sa Diyos. Which is wrong. Marami pa rin talaga mga Kristiyano ngayon matigas ang puso. Matigas ba yung puso mo, church? Alam niyo po ba na ang kailangan gawin sa mga puso na naghihingalo? CPR. Tama ba? Yung mga puso na hindi na niya kayang gampanan, yung kanyang gampanin upang ipadaloy yung tamang dugo sa bawat vital organs ng tao. Ito yung mga puso na hindi na tumitibok. Ito yung ginagamitan ng CPR. At tinignan ko po yung CPR. Ang ibig sabihin ng CPR is cardiopulmonary resuscitation. Have you seen na mayroong nire-revive na tao na yung binubuka kayong bibig, ginaganon yung ulo, yung first aid na ginagawa nila para ma-revive lang yung tao, para mabuhay? May nakita na po ba kayong ganon? So sabi rito, it can help save a life during cardiac arrest. So kapag nagkaroon na ng atake sa puso, gagamitin o gagapitan siya ng CPR. Kapag ang puso daw ay huminto o kaya naman hindi na niya nagampanan yung kanyang tungkulin, no, para ibahagi o ipump yung dugo para ibahagi sa iba't ibang vital organs ng tao. So that's the time na gumagamit ng CPR. At maraming mga Kristiyano ngayon, hindi na niya nagagampanan ang kanyang pagiging Kristiyano, ang kanyang paglilingkod. Kasi nakalagay sa isip niya, kilala ko ang Diyos, hindi ako masamang tao. Church, tandaan natin, merong pinagagawa ang Diyos sa ating buhay. Kailangan maging doer tayo, maging performer tayo sa mga tasks na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. And we can only do that if our heart is tuned to God. Nakan niyo po ba? Kasi the moment na nakatono ang ating puso sa Diyos, meron tatlong bagay yan, no, na magaganap sa atin or dapat natin gawin. Ito yung tinatawag na CPR. Okay? Letter C is this one. Clear understanding of God's word, God's will, God's wisdom. Nakan niyo po ba? Imagine mo kapag tayo po ay nagkakaroon ng tinatawag na yung CPR process, yung sini-CPR tayo. Okay? Ito yung magaganap sa ating buhay. Magkakaroon tayo ng clear, understanding of God's word, God's will, and God's wisdom. Nakaliyo po ba? Kasi maraming mga tao ngayon, Kristiyano ngayon, Christian pa man din, pero hindi nila alam kung ano yung salita ng Diyos.
Nakakaya po yun kasi Kristiyano tayo, sinasabi natin. Kaya nga marami mga tao na pagharap sa Panginoon, Lord, pinangarap ko yung salita mo eh. Sandali, sabi ng Panginoon, do you know my word? Is it really my word? Talaga mong salita ko yun o salita mo lang o salita lang ng ibang tao na pinangahawakan mo? Marami mga Kristiyano, they don't understand the word of God. They don't understand the will of God. Of course, paano malalaman yung kalooban ng Panginoon, hindi mo naman alam ang kanyang salita. Nandiyan pa po ba tayo? Walang nagbabasa ng salita ng Diyos. And I praise God, no? Meron sa ating mga kapatid ngayon, talagang nagkakaroon sila ng desire to have their own Bible. Bagaman, high-tech na po ngayon, no? May mga cellphone na tayo. But then again, still, we need a Bible. Physical Bible ang kailangan natin. Tama po ba? Okay. Yun ang ating gagawin. Una-una sa lahat, magkaroon tayo ng ating personal na Biblia. Nakakahiya naman siguro yung isang pulis o isang sundalo na wala siyang baril. Pero praise God, itong mga pulis na ito, ang gagawin nila, maglo-loan sila para makabili ng Bible. Tayo po ba naglo-loan? Nagke-credit po ba tayo para lang makabili tayo ng Bible? Na halagang 500, 400, 150? No po? Pero kapag sa cellphone, kahit ng 15,000 yan, 10,000 yan, 20,000, 30,000, i-credit mo yan para lang ma-avail mo o magkaroon ng cellphone. Pero pagdating sa Bible, no, hindi tayo nagkakaroon ng ganoong pagnanais. So, paano natin mauunawaan yung salita ng Panginoon? That's why we need to undergo CPR. Kailangan tayo talagang i-revive. No po? Kailangan tayo i-revive. Siguro, ang pamamaraan din ng Panginoon para ma-revive ang tao ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen po ba? Alam niyo po, ilang patay yung aming pinuntahan lately at sana wala na po mamamatay. Alam niyo ba, nakakapagod? Nakakapagod po pala yun, nakakapanghina, no, ng katawan. Yung ang daming mga nakikinig at itong mga tao na ito ay talagang sabihin na natin, yung iba very disturbed, yung kanilang puso, yung kanilang kaisipan, yung kanilang buhay. Tapos meron mga iba hindi nakikinig doon sa lugar, no po? Kailangan mo ilakas yung boses mo. But praise God, hindi naman lahat ay hindi nakikinig. Meron din namang iba na nakikinig. Pero makikita natin doon, as I observe, maraming mga tao na hindi nila naintindihan, hindi nila nauunawaan ang salita ng Diyos. O marami siguro ayaw nila. Pero kapag ka-chismis siya, talagang sisikapin nilang unawain eh. Pero kapag salita ng Panginoon, dead man lang sila. Okay? So, tandaan natin, the moment na nag-undergo tayo ng CPR, ito yung mararanasan natin, ito yung magaganon sa ating buhay. Magkakaroon tayo ngayon ng understanding, of clear understanding of God's Word, God's will, and God's wisdom. Ito kasi yung kailangan nating malaman bilang mga Kristiyano. Kailangan natin maunawaan. Again, maraming kaganapan sa ating buhay na nagdudulot sa atin ng pagkamatay o panlalamig sa ating pananampalataya. At hindi natin maunawaan, bakit? Bakit nangyayari ito? That's why we need the wisdom of God. Tama po ba? Are we asking for the wisdom of God? O tayo yung nag-a-analyze ng mga bagay-bagay sa ating buhay? At kapag na-analyze na natin, nasuri na natin yung kaganapan sa ating buhay, ang gagawin natin, tayo yung gagawa natin sariling pamamaraan. Hindi natin nahahayaan na kung ano yung kalooban ng Panginoon na nakasaad sa kanyang kasulatan. Are you there? We cannot separate these three. God's Word, God's will, and the wisdom of God. We cannot separate all these three. No, kailangan talaga tayo magkaroon ng tunay na pagkaunawa, no? Maliwanag na pagkaunawa sa kung ano nga ba yung salita ng Panginoon, kalooban niya, at yung karunungan na meron siya. Because as a Christian, kapag nalaman natin to, no po, tunay nga na maitotono natin yung ating puso sa puso ng Diyos. Amen? Are you there? Nandiyan ka pa ba? Sa 1 Corinthians chapter 1, verse 6 to 12, punta po tayo. 1 Corinthians chapter 6. Ano ba?
1 Corinthians chapter 1. Okay. Oh, but Timothy. Ano tayo? 1 Corinthians chapter 6. Ayan. Hintayin lang po natin. 1 Corinthians. Okay. Sabi nga, kapag ang sino man sa inyo, 1 Corinthians chapter 1, verse 6. 1 Corinthians chapter 1, verse 6. Okay. Kagaya ng patotoo ni Kristo na pinagtibay sa inyo, sabi nga, hanggang na po tayo hanggang verse 12. Sige, Pat, pwede ba natin basahin 1, 2, 3, read? Diyos, katapat. Lumos ang pakikisama ng kanyang anak, si Yesu Kristo na ating Panginoon. We stand. Oh, sandali. Kuya, sorry. Balik pala natin mali. 1 Corinthians chapter 2, verse 6. Sorry. 1 Corinthians chapter 2, verse 6. Yan. May pagkalitulat kasi kanina. Game, ulitin natin. Subalit sa mga... Okay. Hindi ang karunungan ng panahon ito o ng mga pinuno sa panahon ito na ang mga ito ay mauwi sa wala. Verse 7. Kundi, nagsasalita kami tungkol sa karunungan ng Diyos na hiwaga at inilihim na itinilaga ng Diyos bago ang mga panahon para sa ikaluluwalhati natin. Verse 8. Walang sino man sa mga pinuno ng sanlibutan ito ang nakaunawa nito, sapagkat kung nauunawaan nila, ay hindi sana nila ipinako sa krus ang Panginoon ng kalwalhatian. Verse 9. Subalit kagaya na susulat, ang mga bagay na hindi nakikita ng mata at hindi narinig ng tainga at hindi pumasok sa puso ng tao, ay ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanila na nagmamahal sa Kanya. Verse 10. Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa amin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat sinisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, maging ang palalalim ng mga bagay ng Diyos. Verse 11. Sapagkat sinong tao ang nakakaalam ng isipan ng isang tao, kundi ang Espiritu ng tao na nasa Kanya. Kaya't walang makakaalam ng isipan ng Diyos, maliban sa Espiritu ng Diyos. Last verse. Ngayon ay aming tinanggap, hindi ang Espiritu ng sanlibutan, kundi ang Espiritu mula sa Diyos, upang aming malaman ang mga bagay na walang bayad na ibinigay sa amin ng Diyos. So, ito yung isang bagay, no, na kung saan, ito yung sinasabi ni Paul na ang mga bagay na kanilang nalalaman, hindi sa ganang kanila lamang, yung karunungan na meron sila, ay hindi sa kanilang sariling kakayahan lamang, kundi ito po yung nanggaling sa ating Diyos. Ito yung karunungan ng Diyos. And ito din ang nais ng Panginoon sa atin, na maunawaan natin ang lahat ng mga bagay sa ating buhay. Kaya ang sinasabi ng Panginoon, verse 12, we have not received the Spirit of God, the Spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we may understand what God has freely given us. So, paano natin mauunawaan, mararamdaman, mararanasan ang tunay na layunin ng Panginoon sa ating buhay, kung hindi nakatuon ang ating mga puso, ang ating kaisipan sa Diyos? Tandaan natin that everything here on earth was created by God. Tama po ba? Ang lahat ng bagay dito sa mundo ay nilikha ng Diyos. At para maunawaan natin ang mga bagay-bagay, the purpose of all these things, of all these creatures, of all this creation ni Lord, kailangan sa Kanya tayo sumangguni. Sa Kanya natin alamin, Lord, ano, what is the meaning of this? What is the purpose of this? Imagine mo, kung titignan natin lahat ng mga bagay na nasa paligid natin, bakit ba kasi merong langgam? Bakit ba kasi may lamok? Itong mga bagay nito, itong mga insekto na ito, nagdudulot sa atin ng karamdaman, no? Nasasaktan tayo pag kinagat ka ng langgam, masakit. So what's the purpose? We must know the purpose of all these things. We must know the purpose of the air, of the light. Hindi natin nauunawaan ang mga bagay nito. That's why nagkakaroon tayo ng misuse at mismanagement sa mga bagay-bagay nito. Bakit? Because hindi nga nakatuon ang ating mga puso, ang ating kaisipan sa Diyos.
Kaya hindi natin kayang i-manage yung mga bagay-bagay sa ating buhay. Nakuha po ba? Kaya pumapalpak yung tao kasi nga hindi niya nauunawaan yung salita ng Diyos, yung kalooban ng Diyos, at maging yung karunungan ng Diyos, na dapat ito yung laman ng ating puso today. Kung i-digest ba natin, o i-dissect natin yung puso nyo ngayon, yung puso ng bawat isa, kung ooperahin natin yung puso ng bawat isa, makikita ba natin dyan yung salita ng Diyos, yung kalooban ng Diyos, o yung karunungan na nagmumula sa Diyos? Po, dapat ganito tayo mamuhay eh. But the problem is that mas marami pang mga tao ang mas marunong sa Diyos. Mas paniniwala ng tao ang kanyang sariling salita versus the Word of God. Nakanya po ba, church? At marami pa rin mga tao ngayon na mas inaalala nila yung kalooban nila, yung mga bagay na gusto nilang maganap sa kanilang buhay kumpara sa kalooban ng Diyos. Meron ba sa atin nagtatanong dito, nagsasabi, Lord, let your will be done in my life? Sinasabi ba natin yun? Panginoon, yung kalooban mong maganap sa aking buhay. Sinasabi ba natin yun? O sinasabi lang, pero hindi sinasa puso. Sinasabi na lang natin, Lord, sige po yung kalooban mo, naganap yung kalooban ng Panginoon. Ang kalooban ng Panginoon ay mawala ka ng trabaho. Ngayon, tatanong mo, Lord, bakit nangyari ito? Wait, do you have the mind of Christ? Do you have the wisdom of God? Maaaring hindi natin maunawan, Lord, sabi ko yung kalooban mo. Bakit ito yung naganap? Sinabi natin, Lord, let your will be done. And this is the will of God. Mawala ka ng trabaho. Masakit, no? Ang hirap naman ng kalooban, minsan ng Panginoon. Alam niyo po, dumating sa buhay namin yan. Alam niyo naman yan. Nawalan ako ng trabaho. Nawalan ako ng business. Is this the will of God in me? Yes. Yes. Pero dati hindi ko matanggap. Hindi ko matanggap. Ang hirap tanggapin. Pero kapag talagang nakinig ka sa Kanya, lumapit ka sa Kanya, itinuon mo yung puso mo sa Kanya, mauunawaan mo. So, by the years goes by, Lord, now I know, I understand, Lord. Kasi kung palang nagtatrabaho, hindi ko magagawa itong mga bagay dito. No po? Sabi nga ni Kuya nung last time, baka siguro patay na ako. O kaya, hindi na ako makakilos. Nandiyan ka pa ba, church? Yun yung C. Okay, yung C. Yung P naman, pag-usapan natin. So, ito yung kailangan ng mga Kristiyano nowadays. Not just only to have a clear understanding of God's Word. Well, of course, to have a proper obedience. Pwede ba nasabihin proper obedience? Kasi merong pagsunod, pero hindi angkop o hindi ayon sa gusto ng Panginoon. Amen? May mga tao kasi, basta't magampanan lang niya, basta't masunod lang. Halimbawa, magpipreach siya, basta't makapag-preach lang. Pero hindi niya ginagawa ng maayos. Nakanyo po ba? Alam niyo po ba na ang pagmemensahe ng salita ng Panginoon hindi basta-basta? We are praying, no? Kami nag-allocate, nagbibigay kami ng enough time para makapanalangin at magtanong kung ano yung mensahe ng Panginoon. Tinatanong ko po, Panginoon. Kasi kung gagawa lang ng message, ang dami. Lalo na alam niyo po, this past few days, ilang beses ako nag-preach, siguro pangatlong beses na to. Doon po sa Lamay, 2 beses. Imagine that. Kung baga, pag-aaralan mo yung mensahe mo Thursday, pag-aaralan mo yung mensahe mo ng Saturday, pag-aaralan mo yung mensahe ng Sunday. Samantalang kayo, naka-assign ka ng Bible study, 2 months before, 3 months before, pero pagdating ng 3 months na ikaw na, hindi ka pa rin prepared. Tama po ba? Di ba? Ganun yung nangyayari sa atin. Sa prayer na lang. O sister, brother, ikaw sa susunod na ganito sa first Sunday of the month, ikaw magpe-pray. Inuuna pa natin yung kaba kesa doon sa paghandaan kung ano yung ipapanalangin mo. Nakalyo po ba? Ganun ba tayo? So, ang sabi ng Panginoon, nais niyang makita yung tinatawag na proper obedience. Yung tama, wasto, ganap na pagsunod sa ating Panginoon. Tandaan natin that God is after to our obedience. Yun ang hinahanap ng Panginoon sa atin yung ating pagsunod. Sabihin mo pagsunod. Yun ang hinahanap ng ating Panginoon sa atin. Maging tayong mga magulang, hinahanap natin sa mga anak yung pagsunod. Pero tayo mismo, na may magulang tayo na nasa taas, may magulang tayo na nasa langit,
Pero hindi tayo makasunod sa Kanya. Pero gusto natin sumunod yung mga bata sa atin, yung mga anak natin, yung mga apo natin, yung kapatid natin sumunod sa atin, yung mga nasasakupan natin sumunod sa atin. At gusto natin maayos silang susunod. Pero tayo mismo ayaw natin sumunod sa Diyos. Imagine that. Parang mas gusto natin tayo yung Diyos. Gusto natin ang Diyos ang susunod sa atin. Lord, tukyan mo ko. Buri ko makanini, Lord. Ibiyeme. Ganun ba tayo? There are times tayo po ay nagiging Diyos na kung saan imbis na ang puso natin, ang itono natin sa Kanya, yung puso ng Diyos ang itinutono natin sa atin. Hindi dapat ang Diyos ang lagi nag-a-adjust sa atin. Nakanyo po ba? Kailangan tayo mag-adjust para sa Diyos. Because ginawa na ng Panginoon ang adjustment. Nung ipinagkaloob niya kanyang anak, si Jesus Christ, ipinadala na nga niya rito eh. Tama? Upang nang sa ganun, dahil hindi naman natin kayang abutin ng Diyos, hindi natin kayang unawain ng Diyos, that's why He gave Jesus for us to know Him. Because the mystery of God is Jesus Christ. Nakanyo mo ba? So, ang gagawin na lang natin is proper obedience. At ang proper obedience na tinatawag ay ang pagtanggap kay Jesus Christ. At kaakibat ng pagtanggap kay Jesus Christ, paniniwala kay Jesus Christ, ay paglilingkod. Pag-imitate kung paano namuhay si Jesus Christ. And sad to say, many Christians do not imitate the words of God or the words of Jesus Christ. The acts of Jesus. Hindi ginagawa yon. Nakakahiya yun bilang mga Kristiyano. Hindi ba tayo nahiya kapag sinasabi, ng religion mo? Ay, born again Christian ko. Meron ka bang talagang taas noong ay born again Christian ko? Alam niyo po, kung tatanungin natin yung AI, yung chat GPT, kung di ako nagkakamali, kung aware kayo sa chat GPT, o kahit siguro si Sarah, yung Siri, tanungin mo, ano yung pinaka malapit sa katotohanan na pananampalataya o relihiyon? Ang sasabihin niya, Christianity. Christianity ang isasagot nila. They know, mabuti pa mga computer. Alam nila na it's about Christianity. It's about Christian life. Pero tayo hindi natin alam. Pero alam niyo ba kung sino yung gumawa ng computer na yan? Mga tao din naman. Mga tao na atheists, they are against God. They are anti-Christ. And yet, they do believe in Christ. Sabi nga ng Bible, buti pa yung mga jablo, naniniwala kay Jesus. They believe that Jesus is the Son of God, but they don't have faith in Jesus Christ. Of course, anti-Christ nga sila. So wala tayong pinagkaiba kung hanggang paniniwala lang tayo sa Panginoon. Wow, naniniwala ako sa Lord. Pero wala kang pagsunod. O para lang din tayo mga kampo ni Satanas. Na naniniwala ka kay Jesus, alam mo siya yung Son of God, and yet, hindi tayo sumusunod, hindi tayo nananampalataya sa Kanya. Yung ating faithfulness ay wala sa ating Diyos. Kasi nga, yung puso natin ay hindi nakatune sa Kanya. Kaya nga hindi natin siya masabayan eh. Nakanyo po ba? Alam niyo ba yung mga dancer? They can dance to a music because yung puso nila ay nakadikit o nakatono doon sa kanta. Kaya nga nakakagawa ka ng mga steps eh. Hindi niyo ba nakikita may mga iba't ibang genre ng music at iba-iba rin yung dance step? May mga lambada, cha-cha, ay yung mga matatanda dito, yung mga... Diba? Iba-iba yung steps. Bakit kaya? Bakit hindi pwedeng sayawin yung lambada sa cha-cha? Kasi hindi sila parang magka-jive. Masaguang tingnan. Iba yung steps, hindi siya nakatempo or naka-tempo. Nakanyo po ba, church? Kaya ganun din, hindi siya makasunod. Kaya tayo po, kung nakatono ang ating puso sa Diyos, magkakaroon tayo ngayon ng tinatawag na proper obedience. Yes, nakakasunod tayo sa Panginoon, but it is not proper. It is not proper. Nakita niyo po ba si Moses? One time in his life, sa kanyang pagsunod sa ating Panginoon, ang sabi ng Diyos sa kanya, Moses, tuktukin mo lang or pukpukin mo lang yung malaking bato para lumabas yung tubig. Pero ano ginawa ni Moses? Hinampas. Tingnan niyo yung diferensya. Pukpukin or tuktukin at yung
Hampas. Magkaiba po yun. Akala natin, nasunod natin yung pinagagawa ng Panginoon, no? Yung bang papunta sa church, punta ka sa church. Mag-attend kang worship service Sunday. Akala mo, dahil nadirito ka na sa church, Lord, nasunod kita, nagawa ko yung gusto mo. Ang pagsunod sa Panginoon, yung tinatawag ng proper obedience, hindi ka lang pupunta rito, no? Nanariyan ka physically, but your heart is not ready or prepared to worship God. Makanya po ba? Iba po yun. Iba po yun. Alam niyo po, praise God, mga ilang oras mula ngayon, matatapos na yung aking fasting, and I praise God for that. Kahapon po, mga around 9:30 pa yata ako last meal, o last kain ko. Hanggang ngayon, wala pa. So matatapos pa lang yan after this church, after this worship service. Because I want to tune my heart to God. Kasi naramdaman ko yung need sa church. Di ko alam kung nakakaramdam kayo nun. Alam niyo po, kapag pala isnap mo yung puso mo sa Diyos, ang Diyos paparamdam niya sa iyo, ito yung gusto ko para sa member mo, para sa church. Ito yung naramdaman ko. That we need to obey God. Many Christians nowadays, they do not want to obey God. They believe in God, but they do not want to obey God. Na parang sinasabi lang, okay na sa akin yan, pastor, naniniwala na ako sa kanya, okay na yun. Hindi ganun eh. Hindi ganun. Kailan ka susunod sa Panginoon, nagsabi ng Diyos? Kapag di ka na makalakad. O kapag sasabihin mo, available na ako, pastor. Kasi marami pa akong ginagawa. Meron pa bang mas mahalaga kaysa sa Diyos? Tapos, di ba pinagmamalaki natin, ay palabat na kayo Kristiyano. Matagal na ako Kristiyano. Minuna ako pagyaka, pastor. Eh, pastor, in church mo niya, karagul. Okay. Sige, matagal ka na, malaki yung church nyo. Iba pa mo, pastor yun, deragul kayo, mahalati kayo, sige. Okay. Mali pa lang kayo, Christian na kayo, okay. Pamilya kayo ng mga born again, okay. Sa tingin mo ba, dahil ikaw ay galing sa isang pamilyang born again, o Christian, o malaki ang church, o tatay mo, nanay mo, pastor, ate mo, pastor, eh, ikaw yung nakakasunod na sa Panginoon. Dahil sa pagsunod ng mga mahal mo sa buhay, yung mga ninuno mo. O dahil malaki yung church ka, bilang ka sa mga sumusunod, pero hindi ka naman sumusunod. Sa tingin mo ba, nakakasunod ka? No. Kasi sa mga anak nga natin, hindi naman lahat sumusunod sa atin. Tama po ba? Pero anak ko sila, nasa bahay sila, kumakain sila doon. Tama? Magulang. Pero hindi lahat ng anak niya sumusunod sa inyo. Pero, hawak-hawak nila yung apelido nyo. Ginagamit nila yung apelido nyo. Sa birth certificate nila, naroon yung mga pangalan ng mga magulang. Sabi, parents' name, mother's name, father's name. Pero hindi tayo sinusunod ng ating mga anak. So what's the sense? Tama po ba? Kailangan talagang makita natin yung proper obedience bilang mga anak sa magulang. So, ganun yung dapat gawin natin ngayon kasi marami ng mga Kristiyano nowadays, okay na lang sa kanila yung nag-a-attend. That's it, pastor. Wala akong iyari dyan, pastor. Okay na akong mag-attend na ako mo. Alam niyo po ba na ang pagsunod sa Panginoon, kapag tayo po ay nagkaroon ng maayos sa pagsunod sa Panginoon, eh mas nararamdaman mo yung pagiging Kristiyano mo. Nakuha niyo po ba yun? Mas nararamdaman mo yung paglago. Bakit? Kasi may pagsunod, may pagpapagamit. Nakuha niyo po ba? Kaya tingnan niyo yung mga taong wala hindi sumusunod sa Diyos, hindi sila nagpapagamit. Tingnan niyo yung mga spiritual life nila. Wala lang. Pumupunta lang sa church yan. At pagdating ng panahon, pag humarap sila sa Panginoon, they are expecting, umaasa sila, na sila'y maliligtas. Pero sasabihin ng Panginoon, ano yung ginawa mo para sa akin? Remember, yung parable of the talents, yung binigyan ng 5, naging 10. Yung binigyan ng 2, naging 4. Yung binigyan ng 1, dahil hindi niya ginamit, hindi siya sumunod, walang pagsunod, walang pagpapagamit, ano nangyari sa kanya? Ano sabi ng Panginoon sa kanya? You fool, hangal ka. Umalis ka rito. Ano niyo po ba?
Kapag hindi naaayon ang ating buhay, ang ating puso sa Diyos, ito yung ating mararanasan pagdating ng takdang panahon. Maybe you're saying to me, you're telling that, Pastor, alipangin eh. Ang tanong, kailan? Kailan? Yun ang tanong eh. Kailan ka susunod sa Panginoon? Pastor, kasi mga ramol na rin machetik kayong sakit. Baka pagka nabigyan ka na nga sasakyan ng Panginoon, siyempre, bebreakin mo muna yan. Lord, dali ko pa na, mag-breaking ko pa, Lord. Siyempre, bebreaking mo yan. So, nakakalimutan si Lord. Kapag ka naman yung mga bata, dapat siya miracle na, Pastor. O, miracle na. Pastor, malikod siya. Na miracle yun. Mapay ng bingot niya mo. Di ba magaling yung mga nanay eh? Ikan yung malaki ka, matutod ka mo. O ngayong mga nasa 3 years old, 5 years old, ikot sa church. Nahihiya ka, di ba dahil may ikot yung anak mo sa church? Huwag mo kaya, bayaan mo lang. Do not be disturbed by these little children. Okay lang yan. Ikot-ikot sila, maingay sila. Okay lang yan. Okay lang yan. Okay mo ba? As long as your heart is set on Christ. Amen po ba? Ay, iyak yung bata na yan. Bayaan mo lang umiyak ng umiyak yan. Ang sabi ng Panginoon, He is after to your obedience. 1 Samuel 15:22, to obey is better than sacrifice. Amen po ba? Yung pagsunod pa rin. Kaya nga isang bagay na sinabi ng Panginoon, come, follow me. Yun ang gusto ng Panginoon, ay yung sumunod tayo eh. Come, follow me. Tandaan natin, ang lahat ng mga napahamak, sila yung mga tao na hindi sumunod sa Panginoon, nagkaroon ng disobedience. Sabi nung sa Peña last Sunday, anong sabi niya? Obedience is? Ayun. Kasi nga naman, tama nga naman yung sinabi ni nanay eh. Kasi kapag nilagay mo sa isip mo na ang pagsunod sa Panginoon ay emergency, ay, emergency to! Talagang tatampo ka eh. Pero kung hindi to emergency, hindi siya urgent, kaya yan, problema. Tama ba yan? Diba, madalas ginagamit natin yung emergency, lalo sa mga driver. Tapos nahuli, one way, pinasok mo, ay, ano po, emergency kasi. Anong emergency doon? Wala ka namang sakay. Ay, masakit po dyan. Emergency. Gusto mo magbanyo. Kaya nga kapag ganito pala natin tinignan, yung obedience, no? Take note, listen to this. Tingin muna po tayo dito. Kapag tinignan mo ang obedience as an emergency, sabi niya, hindi mo pwedeng, hindi ka magmadali eh. Kasi kailangan pala talagang sumunod. Alam niyo po ba na ang mga diablo ngayon, yung kampo ni Satanas, ay nagdo-double job, triple job, or triple time rather sa panahon ngayon? Bakit? Because alam nila na nalalapit na kanilang katapusan. Alam nila na malapit na dumating ang Lord. Sila ngayon nagkukumahog. Kailangan marami tayong mga tao pa isama sa interno. Isama natin si brother ganito, isama natin si sister ganito sa interno. At tayo naman, nagiging bahagi tayo ng accomplishment. No? Para maganap yung gusto ng kalaban sa ating buhay. Na tayo mapa sa interno, nagpapagamit tayo ngayon. Okay? Unti-unti, naglalamig ka, pinapatay niya yung pananampalataya mo upang nang sa ganun, hindi ka makasunod sa Panginoon. Di mo ba nakikita? Di mo ba nararamdaman na unti-unti nanghihina ka, unti-unti nalulupay-pay ka, nawawalan ka ng gana sa panalangin, sa pagbabasa ng Word of God, unti-unti mag-attend ka ngayon, sa susunod hindi, mag-attend ka ngayon, attend, hindi, attend, hindi. Ganun na nangyayari. Hindi mo na namamalaya ngayon na unti-unti inaalis na ni Satan yung tono ng puso mo sa Diyos. Very subtle. Hindi natin nakikita. Hindi natin naramdaman. Kasi feeling natin, nag-church pa rin ako, sumusunod pa rin ako sa Diyos. Nagpe-pray ka pa. Yes, nagpe-pray ka, pero hindi na ganun ka-intimate yung panalangin mo sa Panginoon. Hindi na ganun yung pagbabasa mo ng Bible. Okay? Wala na tayong ginagawa para magampanan natin ang maayos yung mga bagay na pinagagawa ng Diyos sa amin. Okay, so pangatlo, yung C, o yung R. CPR po yun, tama po ba? Yung R is, tandaan natin kapag ka nakatuon na talaga yung puso natin sa Panginoon, hindi lamang natin maunawaan yung kanyang salita, hindi lamang natin magagawa yung tinatawag na proper obedience, kundi
Magkakaroon pa tayo ng refresh spirit. Sabihin natin, refresh spirit. Yun ang maganda eh. Alam niyo po, kapag nagagampanan mo yung pinagagawa sa'yo ng Panginoon, nagkakaroon ka ng joy inside. Tama po ba? Kasi parang lang, nagawa ko to. Salamat, nagampanan ko na naman. Itong araw na pinagagawa ng Panginoon. Merong isang babae na ang sabi niya, ang panalangin niya sa buhay niya, every day is not, Lord, give me this one, I want this, I like that. Hindi daw ganun ang panalangin niya. Ang lagi niyang pinapanalangin every day is this, niya, Lord, anong nais mo sa buhay ko na gawin ko ngayon? Ano yung purpose mo sa buhay ko ngayon gagawin ko today? Kung meron ng pagsubok na purpose mo sa aking buhay, sana bigyan mo ako ng enough strength to overcome these trials in my life. Nakita niyo yung panalangin niya? Kasi gano'n yung isang tao kapag very refresh yung kanyang spirit. Hindi niya tinetake na isang problema ay problema o pagsubok ay pagsubok. Hindi niya tinetake na gano'n. Tinetake niya lagi kung meron man trials, temptations sa kanyang buhay, ang nakikita niya is for the strengthening of his or her faith. Na sinasabi niya, kaya may pagsubok ako nararanasan niya, dahil refresh nga yung puso niya, tinitignan niya ngayon yung mga bagay-bagay ayon sa plano ng Diyos, ayon sa kalooban ng Diyos. Nakanya po ba? Are you there? Yun. So, dahil very refresh nga yung puso mo eh. Laging parang may kagaanan kahit may kabigatan. Nakanya po ba? Hello! Parang bigat na bigat kayo eh. Alam niyo po, itong sabi ng Panginoon, Ezekiel chapter 36, verse 26. Alam niyo to. Basahin natin sa Tagalog. Kaya, sabi niya, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin, yung disobedient na puso nyo, sabi niya, na yung puso, ay gagawin kong pusong masunurin. Ito yung gusto ng Panginoon eh. Magkaroon tayo ng isang pusong masunurin, na yung laging nais ng puso natin ay masunod ang ating Panginoon sa lahat ng panahon. Sa bawat bagay. Amen po ba? Na si Lord ang masusunod o masusunod natin si Lord sa mga pera na meron tayo, sa kalakasan na meron tayo, sa bahay na meron tayo, sa mga possessions that we have. Na Lord, kailangan masunod kita sa kalakasan na to, sa katawan na to. Kailangan Lord, nasusunod ka dito sa buhay na to. Amen po ba? Yun ang isang bagay na tinitignan ng Panginoon. At nakikita lamang ito sa mga taong very refresh yung kanilang spirit. Pag sinabing refresh yung kanilang spirit, hindi lang talaga fresh. Kasi there's no such thing as fresh spirit. Nakayo po ba? There's no such thing. Kasi hindi naman ang fresh, hindi naman talagang mananatiling fresh eh. Tama? Pero ang sinabi ng Panginoon, Lamentations chapter 3, verse 23, pwede ba natin basahin yung Lamentations? Tingnan niyo yung 3, Lamentations 3:23. Sabi niya, verse 22 nga po yan, taas tayo ko ito. Ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamahalin. Ang kanyang mga habag ay hindi natatapos. Verse 23. Sariwa ang mga iyong tuwing umaga. Dakila ang iyong katapatan. Ang sabi ng Panginoon, that the love of God is always fresh every new morning. Every new morning. Nakanyo po ba? Ibig sabihin, sariwa ngayon, tapos bukas sariwa na naman. Paano magiging sariwa ang sariwa ngayon at sariwa siya bukas? Nakanyo po ba? Matatagpuan lang ito sa Panginoon. Kaya nga kung ang puso natin ay nakatuon na sa ating Panginoon, yung spirit mo today ay maaaring hindi katulad ng spirit mo bukas. Kasi yung spirit natin ngayon, sa araw na to, tingnan niyo po, pakinggan niyo ko, ang spirit natin ngayon sa umagang ito, maaaring na-supply yung needs natin. Nakapakinig tayo ng Word of God, na-energize tayo, na-strengthen tayo, na-empower tayo, no? Napaypayan yung ating mga spiritual life, na-aandap-andap, munti ka nang mamatayan eh. Ayaw ko na sana mag-church, pastor, gusto ko nang tumigil. Pero tandaan nyo, sa pagtigil nyo, hindi naman po kami mapeperisyo. Hindi si Lord ang mapeperisyo. Ikaw at ang family mo. Tandaan nyo po yan. Ang pagtigil sa pananampalataya, paglilingkod sa Panginoon, pagsunod sa Panginoon, sa pananambahan, walang ibang makakaranas ng bunga nito kundi ang taong tumigil sa paglilingkod, paglapit sa Panginoon. It is not us. Hindi kawalan namin yon. Masasaktan kami, ako personally, dahil di kita nakikita.
Pero ang talagang magbibit-bit ng consequence ay yung taong lumayo sa Panginoon. Nakadyo po ba? Hindi rin ang Diyos ang nawalan, kundi ang tao na humihiwalay sa Panginoon. Ngayon, kasi ang espiritu natin, laging nare-refresh yan. Every day, because of the love of God. Nakadyo po ba? Are you there? Okay. Yun kasi yung purpose ng Panginoon eh. For us to experience a fresh spirit from God. Kaya nga lagi niyang nire-refresh kasi sa Kanya lang ang fresh. Are you there? Ang pag-ibig ng Diyos ay fresh. Ngayon, nire-refresh ng Panginoon every day ang ating spirit. Kasi, nauupos tayo, napapagod tayo, nawawalan tayo ng charge. Bawat araw. Tama ba? Bawat araw. Pero alam niyo ba, may mga ibang tao, lobat talaga sila 1 week. Pero iba 1 month. Hindi sila nag-charge. Hindi sila nare-refresh. They will just wait for the right time to be refreshed. Pero kapag ang puso natin nakatono sa Panginoon, every day, every day, every day, every day, God will refresh your spirit. Ganong katindi ang ating Panginoon. Kaya nga pagising mo pa lang sa umaga, talagang blooming ka. Hello? Sino dito yung pagkagising niya kanina? Alam mo ko pala pa siya kagigising. Sino yung na-appreciate niya yung mukha niya nung siya gumising kanina? Amen. Yung kapatid mo lang naman na ang magulang mo siguro, kasama sa bahay, hindi naka-appreciate ng mukha mo, di ba? Nung kagigising mo, uros ka muta. Tutulong kawawa. Mga ganun ba? Hindi nila nare-refresh, pero ikaw na nakakaramdam because you know that your heart is tuned or nakatune ito sa Diyos. Pagkagising mo pa lang, itinun mo na kagad, tinunan mo na kagad yung iyong puso sa Diyos. Have you experienced yung isang radyo na pag tinutunan mo, yung di ba ng mga matatanda pa, yung kakanya ng day, kaya itang ganyan. Wala kang maririnig, di ba? Puro ganas-gas, tama? Tapos nagawang katukan na eh. Di ba? Parang ang mga nagkakabalita. Ano yan? Tapos mga ilang oras na naman, minuto. May mga interference na nangyayari, ano? May mga distraction na nangyayari. Pero the moment na tinono mo na naman yan sa Diyos, wow, loud and clear, mauunawaan mo ang salita ng Panginoon. Amen? Yung kapahayagan niya. Are you there? Kasi ang daming sa buhay natin ngayon na nais natin maunawaan. Because we need to have this first, to understand the will of God, the wisdom of God, and the Word of God. Para doon makasunod tayo ng maayos. At kapag tayo nakakasunod ng maayos, nare-refresh yung spirit mo. Na parang Lord, it's a great day today. Kasi nagampanan ko yung pinagagawa ng Diyos. Alam niyo po, kahapon, sabi ko nga sa asawa ko, pumunta pa ba tayo kila JP? Kasi kapagod ko, ang dami kong ginawa from morning hanggang gabi. Ang dami kong ginawa. Parang sabi ko, exhausted now, tapos siyempre, gutom ka, nanginginig yung mga kalamnan mo, nanginginig yung kamay mo, yung paa mo, nanginginig. No? So, parang sabi ko, na kaya tayo pumunta? Wala pa akong message. So, praise God, I pray to God. Kasi sabi ko naman sa Kanya, Lord, ano ba yung layunin mo today? What's your purpose in me today? So, gawin mo to. Kaya nga nung nagawa namin ng asawa ko yung pinagagawa ng Lord sa akin, kasama ng aking pamilya. Sabi ko, nung unang nagawa namin, Lord, okay, nakagawa na tayo ng una. Natapos na natin pinagawa nila ng una. Then, pumangalawa, ay, salamat, natapos na yung pangalawa. So, pumangatlo at pumangapat. Natapos na rin. So, nandun yung fulfillment. Sabi mo fulfillment. Di ba kapag nagagawa natin yung kalooban ng ating Diyos, kakaroon ka ng fulfillment. Because that fulfillment, alam mo, hindi na sayang yun. Amen? Kaya nga yung mga anong tawag din, mga nagpa-face aid? Ano ba tawag? EMS. EMS. Tama ba? Yung mga nagre-respond dun sa emergency na nire-revive nila yung tao, ginagamitan nila ng CPR or what. Kapag itina-revive nila, wow, sabi nila,
It is a pride para sa kanila. Ay, salamat, nabuhay itong tao na to. Alam niyo po, ikaw ang CPR ng katabi mo. Amen. Huwag mo siyang ihingahan. Baka patayin ka niya. Hindi mo kailangang hingahan yan. No? CPR daw, ha! Hindi gano'n. Maaring hindi niya naunawaan yung salita ng Diyos. Maaring sa pamamagitan mo gagamitin ka ng Diyos para maunawaan niya yung salita ng Diyos. Amen. Maaring gusto niyang sumunod, pero hindi niya alam kung paano. Tayo yung magtuturo, ikaw na nakakalam kung paano yung tamang pagsunod sa Diyos. Maaring nangihina siya. Maaring ikaw pala yung kahinaan niya. O maaring ikaw yung kalakasan niya. Amen? Ang ating way of CPR, yung way natin of CPR is to pray for them. Alam niyo po kagabi para akong santo. Para akong santo kagabi. Pagyaring nag-share ng Word of God. Dinadala yung may sakit. Pastor, pag-pray. Pray tayo. Pastor, bless. Bless tayo. Pastor, siya rin daw. Bless tayo. Sabi ko, baka po gumaling bigla yan. Ako yung nagpagaling. Hindi ako yung nagpagaling. Hindi ang panalangin ko ang nagpagaling. Ang nagpagaling si Lord. Amen? Alam pa ka natin sila. Amen. Tayo lahat ay tumayo.